Ka-Express, akala ng marami noon, sina Kai Soto at Victor Wembanyama lang ang laging magkakadikit sa basketball discussions. Pero habang lalong lumalalim ang usapan tungkol sa modern NBA unicorns, may isa pang pangalan na paulit-ulit ding naikumpara kay Kai Soto, si Chet Holmgren. At dito mas lalong nagiging interesting ang debate dahil kung si Wemby ang tingin ng marami ay alien-level generational talent, si Chet naman ang mas realistic na prototype na minsang nakita ng mga fans na pwedeng maabot ni Kai. Parehas silang mahaba, manipis ang frame, skilled sa perimeter at may shot-blocking instincts. Noong high school at youth prospect days pa lang, madalas nang marinig ang pangalan ni Kai at Chet sa parehong sentence. Parehong kinonsider na bagong klase ng center na hindi limitado sa traditional post-up basketball. Pero habang si Chet ay tuluyang naging impact player sa NBA at mahalagang bahagi ng title contending Oklahoma City Thunder, si Kai naman ay dumaan sa mas mahirap at mas unpredictable na development path. Gayunpaman, hindi nawawala ang comparison dahil sa style nila ng laro at para sa maraming fans, may punto talaga ang usapan. Dahil sa basketball world ngayon, hindi lang NBA success ang basehan ng comparison. Minsan, ang pinag-uusapan ay potential, prototype at kung sino ang naunang nagpakita ng ganitong klase ng skillset bilang 7-footer. At sa usapang yon, hindi talaga mawawala ang pangalan ni Kai. Noong nagsisimula magbago ang NBA papunta sa era ng possessionless basketball, biglang naging mahalaga ang mga 7-footer na hindi lang pang-rebound at pang-post-up. Dito nagsimulang sumikat ang bagong terminong unicorn. Mga higanteng kayang mag-shoot, magdala ng bola at tumipensa sa open floor, at kabilang sa mga prospect na naging sentro ng usapan noon ay sina Kai Soto, Victor Wembanyama at Chet Holmgren. Sa tatlo, si Chet ang madalas nakikitang pinakamalapit kay Kai pagdating sa katawan at playstyle. Pareho silang manipis, mahaba ang wingspan, at pareho may finesse kesa power plays. Pareho rin may natural timing sa blocks at may confidence tumira sa perimeter, kaya nung kasagsagan ng youth basketball hype, maraming fans ang nagsasabing parang Asian version ni Chet si Kai. Pero habang lumalakas ang competition level doon, nagsimulang makita ang malaking difference. Si Chet kasi ay may elite defensive instincts at mobility na swak talaga sa NBA pace. Kahit tayat siya, napakabilis ng reaction time niya sa help defense at rotations. Bukod doon, napaka-fluid ng kanyang galaw sa transition offense at yan ang dahilan kung bakit mabilis siyang naging impactful player sa NBA matapos nakapag-recover mula sa injury. Samantala si Kai naman ay nananatiling intriguing prospect pero hindi tuluyang naka-breakthrough sa NBA roster level. Nagkaroon siya ng stint sa iba't ibang international leagues gaya ng NBL Australia at Japan B-League habang patuloy na naglalaro para sa Gilas. At kahit hindi naging smooth ang kanyang NBA journey, hindi pa rin nawawala ang respeto ng maraming fans sa kanyang skillset bilang Pinoy 7-footer. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi namamatay ang Kai versus Chet Holmgren comparison ay dahil pareho silang produkto ng modern basketball evolution. Hindi sila traditional centers na nakatayo lang sa ilalim. Pareho silang may face-up game, weak side shot blocking at shooting touch. Sa mata ng basketball community, malaking bagay yun, lalo na para kay Kai dahil bihira talagang manggaling sa Asia ang ganitong klaseng player. Well, sa totoo lang, may ilang basketball analyst pa rin ang naniniwalang kung mas maaga ron nakapag-develop si Kai ng high-level American system, baka iba rin ang naging trajectory niya. Dahil physically at skill-wise, may flashes talaga noon na nagpapaalala kina Chet Holmgren at Victor Wembanyama. Hindi lang ganun kabilis nag-evolve ang kabuuang game niya kumpara sa dalawa. Pero kahit magkaiba ang naging career outcome nila, hindi mabubura ang katotohanan na minsan naisama si Kai Soto sa parehong basketball conversation kasama sina Wemby at Chet. At para sa Philippine basketball fans, malaking bagay na yon dahil ipinakita nito na kaya ring magkaroon ng Pilipinas ng ganitong player na kayang sumabay sa modern global basketball archetype. At habang lalong sumisikat si Chet sa NBA, lalo ring bumabalik ang mga lumang discussions tungkol kay Kai dahil para sa maraming basketball fans, hindi may kakaila na may mga pagkakataong halos pareho ang tingin noon sa kanilang potential bilang modern stretch big man. At kahit magkaiba ang naging resulta ng kanilang careers, nananatiling fascinating ang comparison dahil sa style at timing ng pag-usbong nila sa basketball scene. At isa sa pinaka-importanting factor dito ay ang evolution ng basketball itself. Noong early 2010, bihira ang 7-footer na may guard skills, pero pagsapit ng bagong era, biglang naging premium asset ang mga higanteng
kayang mag-switch sa depensa at tumira mula sa labas. At dito nang naging exciting panoorin, sina Kai at Chet. Pareha silang mukhang future basketball prototype noong teenagers pa lang nila. Pero habang tumataas ang level ng competition, mas lumalabas ang maliit na detalye na naghiwalay sa magandang prospect at tunay na NBA-ready player. Kay Chet, napansin agad ng scouts ang kanyang elite defensive IQ. Hindi lang siya blocker, mahusay din siyang magbasa ng spacing, rotations at timing ng offensive sets. Bukod doon, sobrang bilis ng release niya sa perimeter shooting, kaya hindi siya basta nababasa ng depensa. Kay Kai naman, kitang-kita rin ang offensive touch at instincts. May soft hand siya, marunong gumamit ng angles at may natural feel bilang big man. Pero ayon sa maraming observers, naging challenge para sa kanya ang physicality, lateral quickness at consistency laban sa mas athletic competition. At sa NBA environment kung saan halos lahat elite athlete, napakalaking factor noon. Gayunpaman, hindi ibig sabihin ito na nabura ang impact ni Kai sa Philippine basketball culture. Sa katunayan, isa siya sa mga unang Pinoy prospects na tunay na nagdala ng modern unicorn image sa international basketball conversation. Karamihan sa perception noon sa Asian big men ay limited sa traditional center role, pero si Kai ang isa sa mga nagbukas ng idea na pwede ring magkaroon ng Pilipinas ng 7-footer na may perimeter skill set. Kaya hindi rin nawawala ang Kai versus Chet debate ay dahil maraming fans ang naniniwalang hindi pa tapos ang evolution ni Kai bilang player. Habang bata pa siya, posible pa rin mag-improve ang kanyang katawan, mobility at overall consistency, kaya bawat magandang laro niya sa international stage o sa Japan B-League ay agad nagiging usapan online. Pero sa dulo, ang comparison na ito ay hindi lang tungkol sa stats o NBA contracts, simbolo ito ng pagbabago ng basketball at kung paano naging bahagi roon ang isang Pinoy player. Dahil kahit hindi man naging pareho, ang trajectory nila ni Chet, napatunayan pa rin ni Kai na kaya ng isang Pinoy big man na mapasama sa parehong basketball conversation kasama ang ilan sa pinakamodernong 7-footer sa mundo. At yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, buhay pa rin sa basketball circles ang usapang Kai Sotto versus Chet Holmgren. Well, sa huli, malinaw na malayo na ang narating ni Victor Wembanyama at Chet Holmgren sa NBA kumpara kay Kai, pero hindi nito binabago ang katotohanan. Minsan na isama si Kai sa parehong modern big man conversation at sa Philippine basketball, pinakamalaking bagay noon dahil ipinakita ni Kai na posible palang magkaroon ng Pilipinas ng 7-footer na may shooting touch, shot blocking instinct at perimeter skills na kayang mapansin ng global basketball community. Kaya kahit magkaiba ang naging destinasyon nila, nananatiling buhay ang Kai versus Wemby at Kai versus Chet debate sa basketball world. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.